Hello guys! Welcome back to my channel. Ayan, oras ng ano to, Marites, charot. So this portion is, I will call it the who. Ayan. Kasi hindi ako nagmi-mention ng pangalan. Ayan, binibigyan natin ng alias. Charot. Mahirap na. Pero, I'm making this video para maging, awareness na rin sa ating mga kababayan, lalo na yung may mga asawang foreigner or may mga boyfriend pa lang na foreigner. Ayan. Maganda din kasi kung mapapanood natin or makikita natin based sa mga pinagdaanan na ng mga kabayan natin na mga may asawang foreigner para hindi naman maulit. Mapulutan natin ng aral at hindi na mangyari sa atin yung anuman yung mga pagkakamali niya nagawa nila, hindi na natin naulitin. Ayan, yun yung hindi yung parang para pagtawanan sila. I don't make this video to laugh at them. Kasi kung ako man ilalagay ko yung sitwasyon ko sa posisyon nila, hindi rin ako matutuwa. So this is just an awareness para sa mga kababayan natin na may asawang foreigner or mga boyfriend pa lang na foreigner or naghanap pa lang ng foreigner. Kumbaga at least habang maaga pa maging aware na kayo. Ganon lang yung purpose nito, okay? So ayan, kumbaga chika na rin, Marites. Ayan. So the who, ayan. Ito na guys. Ayan. Way back like nung mga panahong marami pa akong panahon manood ng mga vlog, 2015, 2016, hindi pa ako nag-vlog ng sarili ko. Isa ako sa mga viewer ng mga Pilipina na may asawang foreigner. At yung mga sinusubaybayan ko noon, actually hanggang ngayon, pinapanood ko yan sila once in a while. So, ito sila couple to, sikat to sa Bisaya. Sikat sila all over the world. Galing sila sa Bisaya. Okay? Sa Visayas. Sila? Yung taga Bohol. Ayan. Maraming vlogger sa Bohol. Diba? Kasi doon maraming nagpupuntang foreigner eh. Doon sila nag-settle down. Ayan. Ito yung habang pinapanood ko to sila, yung noon, yung parang, sabi ko nakakatuwa naman, yung family nila, growing family, sige, yung may mag-anak ng isa, I think, 4 yung anak ngayon, tapos may anak sa una yung babae, which is malaki na ngayon, may apo na nga siya eh. Ba't sila mag-asawa? Bata pa yung asawa niya, mga kasing edad ko din yung babae. I think mga ganun yung lalaki. So, wag nyo nang alamin kung ilang, basta mga ganun. Wag mo nang alamin edad ko. Yan, Marites ka naman. Tama na yung mga lang. Pahaging. Charot. Ayun. So, yung napansin ko dito sa vlogger, kasi parang yung ginagawa nila, reality vlog, talagang kung ano yung ganap sa bahay, yung mga ginagawa nila, yung mag-shopping sila, yung magluto, yung lahat ng kaguluhan sa bahay parang makikita mo sa vlog nila. Kikita mo kung gaano, I would say, para sa isang nanay kasi nanay din ako, disorganized siya. Hindi siya malinis sa bahay. So anyway, hindi yun yung punto ko dito sa vlog ko. So hindi na natin pag-usapan yung ating mga pagkaburara kasi may burara din moment din ako. Minsan hindi rin ako naglilinis. Pero hindi ko hinahayaan yung mga anak ko magsulat sa wall. It's a no. Baka paburak yan sa'yo gamit ang dila mo. Charot. Hindi naman. Hindi. At kinalakihan, buti lumaki talaga yung mga anak ko na hindi nila ginagawa yan. Yung parang makita lang nila na may guhit sa wall, lalo na yung babae ko. So, parang marker, ganun. Uy, sasabihin ng anak kong babae, sino naglagay niyan? Alisin yan. Aalisin niya yan. So, ganun ko sila pinalaki. Kaya, hindi kami walang mga sulat-sulat sa wall. Bukod sa, doon sa desk ng anak ko, may mga sulat ng pencil. Yan. At hindi na nabura. Pero sinubukan niya yun. So, maliliit pa yan sila. So, anyway, hindi yun yung punto. Yung punto kasi dito, sa vlog na to.
So daw itong mga vlogger na ito, mag-asawa sila, family na vlogger na ito na naghihirap na daw ngayon. I would say, dati naman silang mahirap eh. Dati rin naman, kasi yung lalaki nag-settle down sa Philippines, hindi pa siya retired. So dati naman silang mahirap. Pero, ang ano lang guys, kasi kumita sila sa YouTube, di ba? Yung mali dito is, hindi sila marunong humawak ng pera nila. Kasi dati silang nakatira sa province. I like it yung province vibes. Although province pa naman, simple living, ganun, may mga animals, yung ganun. Yung mali kasi, parang, alam mo yung gagawin nila yung nabasa ko sa isang comment, may pagka-impulsive sa paggastos yung babae, yung Pinay. At sabi pa ng ibang comment doon, dapat daw nag-aral sa TISDA para may backup, yung mga ganun, or siguro nag-aral ka ng paano i-handle yung finances. Actually, yung pag-aral minsan, so paano mo i-handle yung finances, hindi mo kailangan pumunta sa eskwelahan eh. Kumbaga natutunan yan with just your common sense, kumbaga. Ako kasi laki ako sa hirap. So alam ko na anytime, lahat ng material na bagay maaring mawala. So hindi ko naman sinabi na kasi mawawala din naman yan. No. Yung inaano ko, iniisip ko lagi, lalo na may mga anak ako, yung kinabukasan ng anak ko. Kasi yung, halimbawa, yung pera, alam mong hindi unlimited yan eh. May papasok ngayon, malay mo next month. Lalo na kung yung inaasahan mong income is sa YouTube lang. So, paano pag wala nang nanonood? O, diba? Paano pag nagsawa na sa'yo yung tao? Iisipin mo yan eh. Pero kasi, syempre, sino ba naman? Sikat ka na eh. Kasi malaking 500,000 yung subscriber nila. So, hindi nila naisip. So, yung ginawa nila, kuha ng bahay dito, bili ng sasakyan, ganito doon. Hindi mo din yung masisisi yung nag-failed yung business nila, ganun. Sinubok ganitong business na logi, sinubok ganitong business na logi. Mismanagement yun. Hindi kasi talaga, parang hindi para sa kanila yon. Pero yun nga, dahil sa impulsive at magastos yung babae, at hindi rin siguro makontrol ng lalaki or pareho silang magastos. At the end, yung sabi, naghihirap na. Bumalik sila sa lumang bahay nila kung saan, kasi yung bahay na, parang na-foreclose ng bangko, hindi pala cash, inutang yung bahay. So, na-foreclose yung bahay, tapos bumalik sila sa lumang bahay, at bumalik na yung lalaki dito sa Amerika para magtrabaho. Nagtatrabaho na siya sa Amerika at may hinuhulugan din silang bahay. So parang pumili. I think good thing din na kasi kung lahat yan utang, so monthly sasakit yung ulo mo. Isipin mo saan ka kukuha ng panghulog kung wala kang trabaho, di ba? Kung asahan mo lang yung sahod mo sa YouTube, tas sobrang dami. So, mababaon ka talaga sa utang. So, at sabi pa ng mga kasi yung, para sa akin, yung anak niya maagang nabuntis Yung anak niya sa una, maagang nabuntis. Ngayon may anak na, so, dalagang ina, or may boyfriend, batang ina, tawag dyan, batang ina, di ba? Kasi siya, yung pinupush niya, hindi niya pinupush yung mga anak niya din na mag-aral, ganun. Hinayaan niyang, iwan ko, so yun. Iba lang yung landas, you cannot judge them, pero yun nga, yung sabi, yun nga, yung batang ina na anak niya, at saka yung nanay. Yung sabi dun sa comment, na nabasa ko na naman, kasi marites tayo eh. Baon sa utang yung mag-ina. Pero kung makikita mo yung lifestyle nila, no, gala dito, gala doon. Pero may mga utang. Ganon. So, hindi siya, kumbaga para sa akin, hindi siya practical na, lalo na kung may mga anak kang maliliit, dapat, i-priority mo yung kinabukasan nila, maging organized ka. Kasi nagsisimula talaga yan sa bahay, kung ano yung ng mga bata, kung paano ka sa bahay.
Yun yung kalalakihan nila. Halimbawa, yung di talaga maalis. May nag-comment doon sa post nila, sabi, pakilinis yung bahay nyo kasi kung hindi, ano ko kayo sa DSWD. Kasi sobrang, dumi ng bahay. As in, kahit yung anong ganda ng bahay nila, parang, pa rin, yung madumi, kasi hindi nga, tamad nga daw yung nanay. So, ayun. Okay na sa akin, okay na, tamad ka na. Basta, sana lang, inisip mo yung, kinabukasan ng alam niyo yun sa Pilipinas, yung parang, yung, marami sa atin yung mahihirap, di ba? Natural. Pero pag yung half American yung anak mo, kasi expectation sa atin, maraming pira yan, tapos nakikitang naghihirap. Parang kawawa. Kaya dapat, yun yung inisip niya. Yung parang ngayon back to the old house sila, tapos syempre madumi, tapos yung tatay nagtratrabaho. I think good thing naman yun para din sa kinabukasan ng mga bata, kasi minsan yung mga bata nadadala dito, hindi naman sila totally na sobrang hirap na hirap actually, kasi dito yung tatay nagtratrabaho, syempre nagpapadala yan dun, pero yun lang, kumbaga less na yung yung gaya niyan, wala na yung magandang bahay nila. Kasi nga, parang ipina-foreclose nila yun. Kasi bumili na naman sila yung bahay sa Florida na another utang. So, kung ganun yung mindset mo, puro utang, malulukarit ka, kakaisip kung ano yung ipambabayad mo. Lalo na kung yung iniisip mo lang, iniisip mo lang iyong sahod sa YouTube. Gaya ko, hindi kumikita sa YouTube, nagmamarates lang, kawawa ka. So, yun. Hindi pa tanggap ng babae na parang na-foreclose yung bahay. Hindi yun yung term niya, sabi niya, I just give it up. Charot. Ganun talaga. Kasi, hindi nyo inayos yung pag-manage ng pera nyo. Sana lang, maging lesson to sa mga nanay, sa mga magulang na habang may pumapasok, magtabi ng pera at wag gastos dito, gastos doon. Kasi hindi yan forever, hindi siya unlimited. So, kumbaga, dapat lagi kang may lalo na may maliliit ka, just always magtatabi ka ng pera for the rainy days. Kasi importante yan. Kawawa yung mga anak mo. Ikaw kasi laki ka sa hirap, so syempre alam mo na yan. Kumbaga, napagdaanan mo na okay lang sa'yo bumalik. Paano yung mga anak mo na nasanay sa ganong lifestyle, di ba? Tas ngayon babalik sila. So parang nakakaawa yung mga bata pag ganon yung sitwasyon. Yung sila yung dahil lang sa mismanagement ng mga magulang, dahil ayan. Okay lang naman sana yung palakihin mo yung mga bata na simpleng buhay lang. Pero kasi, yung parang ipinaranas mo na sa kanila, yun nga, kasi inispoil mo lahat. Ipinaranas mo sa kanila yung ganung buhay, tas biglang, ay, bankrupt na pala kayo. Dahil sa iwan ko kung sasabihin nyo ba dahil sa kapalpakan ng nanay nyo at tatay nyo. Yan. Kawawa talaga. Kasi makikita mo rin sa mga vlog na parang sosyalira yung nanay. Nawala sa lugar. I mean, sabihin nila, napaka-simple niya, pero kung gumastos naman. O, diba? Tapos, sabi pa nga ng may nag-comment pa doon, foreigner rin nag-comment doon, sabi ay pinapakontak kita sa isang vlogger, pinapaturuan kita paano masasaway ang asawa mo. Sabi, akalain mo yun, yung isang concerned citizen, idadaan pa sa ibang vlogger para lang pagsabihan mo yung asawa mo. Di ba nakakahiga? Ganun ka disorganized yung lifestyle mo. Anyway, lang to. I'm not judging her. Sana lang, di ko alam, judges ko ba? Siguro. Pero sana lang talaga maging lesson to sa kanya na or sa iba pa na mga magulang dyan na may asawang foreigner na habang kumikita kayo, always magtabi at
know your priority. Huwag gumastos sa hindi naman kailangan. Lalo na yung marami sa comment sa mga vlog nila, yung sasabihin na wag kang mag-spend beyond your ganon. Don't spend beyond your income, I guess. Sa akin, yung ko dyan, wag kang mangutang talaga. Kasi, sasabihin mo, ay, investment yan kasi bahay. Pero kasi yung bahay, kung uutangin mo, tas hindi mo naman pagkakakitaan, hindi siya investment. Kasi malaking interest eh. Kung umutang ka ng bahay, iparent mo, may rent na papasok sa'yo, investment yun. Pero yung iniwan mo yung lumang bahay mo, umutang ka ng bahay, so ngayon yung lumang bahay mo, wala kang ginawa, yung parang parang enchanted, gano'n. Yung inabando na mo, tapos lumipat ka sa bagong bahay, pinabayaan mo yung luma. Kung imininten mo pareho, maganda. Nung lumipat ka sa bago na inutang mo, pinabayaan mo yung isa, hindi mo nabayaran to, wala ka nang binalikan. Pagbalik mo doon sa isa, para ka ng ano ba tong babalikan ko? So, din ako, naawa ako na yung naghugas siya ng mga pinggan na may mga sa amin tawag, tagiptip. Yung stain na black sa plato kasi plastic, niya, nilagyan ng Sunrox, hindi matatanggal yun. Kasi kung ako, tatapon ko na lang yun. Mura lang naman yung plato na plastic eh. Kasi alagyan mo ng Sunrox, tas doon yung kakainan yung mga bata. Tapos ibababad mo. Na-absorb na ng plastic siguro yung Sunrox. Nasa ganong level yung pag-adjust nila. Kasi hindi nila minintin. Hindi ko sinasabi na dahil walang-wala sila ha. Hindi yun. Yung dahil yun sa hindi siya malinis sa bahay. Hindi niya minintin yung lumang property. Dahil lang sa nagkaroon siya ng bago. Ganon yung nangyari. So, kung i-minutin niya pareho yun, nung hindi niya na-afford yung bahay na isa, paglipat nila, edi sana, okay pa rin yung isang lilipatan. Sana pinatirahan niya kahit, kasi yung bahay, pag hindi mo tinirahan, parang inabandon mo. Kahit yung bahay namin dito, itong bahay namin, hindi namin iniiwan siya ng 6 months. Umuwi kami ng mga 2 weeks in between, para lang maglinis. Kasi ayaw ko yung amoy, ng mildew. Nagkaka-mildew siya. So, kailangan bubuksan mo yung mga bintana, ganun, linisin, tapos, yun, alis uli, pwede. Tapos, mayroon na kaming nagtitingin sa labas, magtabas ng damo, para hindi siya nagmumukhang abandoned house. Ganun yung purpose namin. And sasabihin, kasi may pera kayo. Hindi yun eh. It's a matter of priority talaga. Saka kung paano mo aalagaan. Kasi, dapat, pag may bahay ka, aalagaan mo siya, i-maintain mo siya. Lilinisin mo siya, para panatili mo yung value ng investment mo. Ayan. So, ganun din yung kulang doon kay, sa kanya, doon sa babae. Kasi yung sa paglilinis ng bahay, sa totoo lang, babae dapat ang may control dyan. Sasabihin, hindi, kasi dapat lalaki din. Paglinis ng bahay, para sa akin, ako yung may say na kailangan linisin ko to. Kung mga gamit niya yan, alisin mo yan. Lilinisin ko, balik mo na lang dyan. Ganun. Pag sa labas, kasi pag hindi ko kaya, asawa ko. Pero yung sa loob ng bahay, yung mga dumi-dumi, akin yan. Nagpupunas siya ng sahig, oo. Pero yung lagi-lagi, hindi. Ako yung kailangan ligpit ko to, ligpit ko. Yan. So, natutuwa naman asawa ko. Kahit sasabihin lang, minsan pinapakialaman mo naman yung mga papel ko. Kasi ayaw ko nang makalat. Yan. So, yun. May moment na andun yung parang nasa anong mood ako yung kailangan linis lahat. Yan. So, anyway, ayun lang. Sana maging lesson yan sa sa ating mga kababayan na wag magastos, wag gumastos ng higit sa kung anong kinikita mo at wag mangutang. Kasi, yung mga anak natin ang kawawa. Ayan.
Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa aking vlog. Ayan. Salamat. See you on my next one.